we are united to defend and protect what we have. Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod, tayo ang kapamilya. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol Weekend! Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, patay ang isang kagawad at kritikal ang isa pa nang nagariin ang di pa matukoy na pampasabog sa Nueva Vizcaya. Lola, patay naman matapos matrap sa sunog sa Tondo, Maynila. Ilang bayan sa Oriental Mindoro at Palawan nalubog sa baha. Senador Ronald Bato de la Rosa nagsorry sa kanyang tirada kay Akbayan Party List Representative at stroke survivor Percy Sendanya. Dating Supreme Court Justice Antonio Carpio sinabing hindi mauutusan ng kataas-taasang hukuman ang Senado na simulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At Yen Constantino at asawang si Victor Asuncion sinariwa ang dekada na nilang pagmamahalan sa kanilang renewal of vows. Kapamilya, umpisahan natin ang balitaan sa pagsabog sa Nueva Vizcaya. Patay ang isang barangay kagawad at kritikal ang isang lalaki matapos masabugan ng nilagari nilang unexploded ordnance o di pa matukoy na pampasabog sa Almaguer South sa Bambang nitong Sabado. Inakala pa ng mga residente na tangke ng gasol o transformer ang pinagmula ng malakas na pagyanig. Pero sa investigasyon ng PNP Bambang, nahukay ng kagawad na isang contractor ang malaking bakal na kasing laki ng hita at dinala ito sa isang bahay sa Almaguer South kasama ang kanyang tauhan. Kwento ng isang residente, sinabi ng biktima na lalagariin nila ang bakal dahil may laman itong ginto. Pero kasunod ito ay dumagundong ang malakas na pagsabog at nakitang nakahandusay na ang kagawad habang humihingi naman ng saklolo ang isa niyang kasama. Susuriin ng Provincial Explosives and K9 Unit ang mga na-recover na bahagi para matukoy ang uri ng pampasabog. Pinayuhan din ang mga residente na huwag galawin kung may mahukay na bomba o pampasabog at agad ipaalam ito sa pulisya. Samantala, patay ang isang lola sa sunog na tumupok sa 6 na bahay sa Tondo, Maynila. Ayon sa ilang residente, sunod-sunod ang pagputok ng kable ng kuryente na hinihinalang pinagmulan ng sunog. Nagpapatrol, Cassandra Salonga. Nilamon ng apoy ang 6 na bahay na tinitirhan ng 7 pamilya o nasa 21 na individual sa Gagalangin, Tondo, Maynila nitong Sabado, pasado alas 11 ng gabi. Pumanik na ng bubong ng mga bahay ang mga bumbero para apulahin ang apoy. Nahirapan silang rumisponde dahil sa makitid na daan na hinaharangan pa ng mga nakaparadang motorsiklo at tricycle. Made of light materials po lahat, kaya po napakabilis po ng pagkalat po ng apoy at paglaki po nito. At the same time po napakadami pong tao at napakaliit po ng mga daan. Tumulong na rin ang mga residente sa pamamagitan ng pagpasa-pasa ng balde na may tubig. Sinubukan pang ilikas ni Ray Arsenal ang kanyang TV pero nawasak umano ito nang maapakan ng mga nagsitakbuhang residente. Aniya, nagising sila sa sigaw ng kapitbahay. Tulong-tulong na po kami magbuhat ng mga timba para buhusan namin pero bigla pong lumakas yung apoy kaya ginawa namin. Tumakbo na lang kami. Siyempre malungkot kasi wala kami na salbang gamit namin. Si Beth Quintao ay nagulantang na mapakinggan ang sunod-sunod na pagputok ng kable ng kuryente na pinaniniwalaan niyang pinagmulan ng sunog. Sabi ko sa asawa ko, pa, tayo ka. Sabi ko, may sunog. Sabi ko, sa taas tayo, akit tayo sa rooftop. Ginawa namin dahil may malakas yung tubig namin dahil nakamotor. Nagbubuhos kami ng tubig para ma-save namin yung dapat na safe. Kasi tumutulong din kami kahit hanggang wala pa yung bumbero. Iniimbestigahan pa ng Manila Fire District ang pinagmulan ng sunog pero isang senior citizen ang nasawi sa insidente. Sa Kasamampal po, meron po tayong isang casualties, isa pong babae, 64 years old po. So natutulog po siya, kaya po naiwanan po siya doon sa loob ng kanyang bahay. Pinadluksa siya ng mga kaanak na tumangging magbigay ng pahayag. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog at makalipas ang 2 oras, idineklara ang fire out. Tinatayang nasa 827,000 pesos ang halaga ng napinsala. Muli nagbigay paalala ang Manila Fire District na huwag kalimutang i-unplug ang appliances at tiyaking maayos ang kondisyon ng mga electrical wiring para makaiwas sa sunog. Cassandra Salonga, ABS-CBN News. Nasabat ng mga otoridad ang 68 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa Pasay City nitong Biyernes. Halos 7 milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang nasabat naman sa checkpoint sa Davao City Sabado ng gabi. Nagpapatrol, Jesse Cruzat. Booking mo lang? O, makikita natin mamaya yan. Todo tanggi pa ang dalawang lalaki nang tanungin ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency kung magkakilala sila. Sabi nila, driver at pasahero sila ng isang ride-hailing company. Pero magkapatid pala sila. Ilang linggong minanmanan ng mga otoridad ang dalawa at sa ikinasang buy-bust operation sa isang mall sa Pasay City nitong Biyernes, nasamsam ang nasa 10 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 68 milyong piso. Hindi daw nila alam kung ano itong dala nila. But as we investigating natin yung kanilang mga IT and all, nagkandak pa tayo ng thorough investigation. Nalaman namin na magkapatid pala itong dalawang to. No? So doon natin nakitaan na medyo mas malalim pa to. Napag-alamang taga Zamboanga City ang magkapatid at posibleng pabalik-balik sila sa Metro Manila para sa umano'y illegal na transaksyon. Yung possibility
possibility na parte sila ng mas malaking grupo is masyadong mataas. Kaya ang ating operating unit sa ngayon, no, base sa huling pag-uusap namin, may follow-up operation silang sinasagawa para mas makita pa yung gaano kalalim itong mga taong ito. Nasa kustudiya na ng PIDEA ang dalawang suspect na maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Arestado rin ang dalawang lalaki sa lungsod ng Davao matapos mahulihan ng 1 kilo ng pinaniniwalaang shabu sa isang checkpoint. Sinuri ng mga pulis at sundalo ang sasakyan ng mga suspect na papasok sana sa lungsod at nakita ang isang kahon. Nang tanungin kung ano ang laman ng kahon, biglang nag-alok ng pera ang mga suspect sa mga otoridad. Sinubukan pa umanong tumakas ng mga suspect pero nahuli rin sila. Bukod sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, sasampahan din sila ng disobedience to a person in authority. Jesse Cruzat, ABS-CBN News. Lubog sa baha ang ilang barangay sa Puerto Princesa City sa Palawan at ang bayan ng Baco sa Oriental Mindoro dahil sa malakas na ulan. Isa naman ang nawawala sa bayan ng Nauan nang tangayin ng rumaragasang agos sa ilog. Nagpapatrol Dennis Datu. Lubog na naman sa baha ang bayan ng Baco sa Oriental Mindoro. Sa drone video ng Baco LGU, mistulang malawak na ilog ang maraming lugar. Baha sa 24 na barangay at may ilang parte na aabot sa lampas 5 talampakan ang lalim ng tubig. Hirap ding makaraan sa rumaragasang baha ang mga truck ng LGU na makahatid sana ng relief goods. Umapaw ang Alag River at Karayrayan River dahil sa halos 2 araw na pag-ulang dulot ng shear line. Ayon kay Baco Mayor Alan Roldan, isa ito sa pinakamatinding pagbaha na kanilang naranasan. Pinakamalaking baha sa lahat ng dumating na baha mula 2022 hanggang ngayon. Malakas ang ulan, then nagsama na yung tubig ng Nauhan, pumunta na dito sa Baco. Sa bayan ng Nauhan, patuloy naman ang search and rescue operation sa isang 47 anyos na katutubong mangyan na tinangay ng agos habang tumatawid sa ilog sa Bukayaw Grande sa barangay Banuton noong Sabado ng hapon. Hindi rin nakaligtas sa pagbaha ang bayan ng Aborlan sa Palawan. Sa video na binahagi sa ABS-CBN News, kitang hindi madaanan ang National Highway at tulay sa Sitio Maasin dahil sa baha. Ganito rin ang sitwasyon sa ilang bahagi ng poblasyon. Kita rin sa video ang paglagasan ng tubig sa ilog kasama mga inanod na kahoy na bumangga pa sa hanging bridge. Inilikas na ng mga otoridad ang mga apektadong residente. Nagsagawa rin ng rescue operation sa mga miyembro ng 2nd Special Operations Unit ng Palawan Maritime Police sa mga binahang residente ng Purok Masayahin sa barangay San Jose, Puerto Princesa City. Sa ilang video na ibinahagi naman ng Palawan Mirror, makikita ang mabilis sa pagtaas ng tubig sa barangay Bancao-Bancao. Kabilang ito sa 6 na mga barangay sa Puerto Princesa City na lubog sa baha ngayong linggo. Ayon kay Richard Liga, Information Officer ng Puerto Princesa City, ikinagulat nila ang malakas na pag-ulan. Sabi ng pag-asa dahil almost 150 mm na binuhos na ulan, 3 oras na lang binuhos yun kanina. Ngayon nasa red rainfall status pa rin kami at madilim pa yung Ayon sa pag-asa, ang malakas na pag-ulan ay dulot ng shear line at northeast monsoon. Dennis Datu, ABS-CBN News. Naniniwala si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na kung gugustuhin ng mga kinauukulan, pwedeng magpatawag ng special session ng Kongreso ang Pangulo para ayusin ang 2025 National Budget at gawing daan ito para magpulong ang Senado bilang impeachment court. Ayon naman sa dating Defense Counsel sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, hindi kailangang talakayin ng Senado bilang impeachment court ang lahat ng 7 articles of impeachment para magbaba ng hatol. Nagpapatrol, Harleen Delgado. Pagpapatawag ng special session ng Kongreso ang isa sa nakikita ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio na solusyon para matalakay ang nakaambang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pwede itong gawin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pero para talakayin ng Kamara at Senado ang 2025 national budget na kinekustyon ng ilang mambabatas at ilang kritiko. Ito anya ang magiging daan para makapagpulong ang Senado bilang isang impeachment court. Tingin ko pwede pag talagang if there is a will. Kahit na 20 days, kaya na yun eh. So they can now convene as a impeachment court dahil they are in session. That's one way to do it. Sa makatuwid, ayon kay Carpio, kung gugustuhin, may paraan. Pero aminado siyang magiging hamon para sa Senado ang matitirang araw dahil kailangan ding bigyan ng panahong makasagot ang kampo ni VP Sara Duterte. So matagal yun, 10 calendar days. So talagang maiwan dyan sa 20 days, konti na lang. So ang sabi ni Senate President Escudero, babaguhin namin ang procedure para magkakaroon na lang ng judicial affidavit. Dagdag niya, hindi rin pwedeng makialam ang Korte Suprema at atasan ang Senadong simula ng impeachment trial sa pamamagitan ng writ of mandamus or written order. Sa kabila nito, sinabi ni Carpio na may dapat isaalang-alang kahit na sinabi sa saligang batas na kailangan gitisin agad ng Senado ang verified complaint oras na maihain na ito. Kung hindi nila magawa ngayon during the break, it will be carried to the next Congress. Kasi kulang na talaga sa oras. Pero giit ni Attorney Tranquil Salvador III, isa sa defense lawyer sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012, hindi na ito dapat itawid sa susunod na Kongreso. Kung gusto po nila, magkakaroon ng legal question kasi wala pang sinasagot na ganyang kaso ang Korte Suprema. Kung tutuloy siya, sa aking pananaw, hindi na po dapat yun. Dagdag ni Salvador, dedepende ang takbo ng paglilitis sa ilalatag na rules ng mga senador na uupong mga hurado sa impeachment court. Anya, 3 lamang sa 8 articles of impeachment ang natalakay ng prosecution panel sa impeachment trial ni Corona bago siya nakatulang guilty ng senator judges. Kasi mayroong opening statement, bawat bahagi, tapos magpipresenta sila ng ebidensya, sabihin ng prosecution, sila kami. 2. Tapos ang depensa, siyempre yun lang ang presenta, yun lang harapin nila. Tapos closing argument, botohan na. Hindi sila bound dun sa dami ng articles of impeachment.
7 articles of impeachment laban kay Vice President Duterte ang inihain at ipinadala ng Kamara sa Senado. Una nang nanindigan si Senate President Francis Escudero na sa ngayon wala siyang balak na humiling ng special session sa Pangulo at sa Hunyo na tatalakayin ang impeachment sa plenaryo. Anya, hindi espesyal ang pangalawang Pangulo para madaliin o ipagpaliban ang impeachment trial dahil sa kanya. Harding Delgado, ABS-CBN News. Ngayong linggo sa Tao Po, nakakwentuhan ni MJ Felipe ang award-winning at isa sa most promising actor na si Elijah Canlas matapos mawala ang kanyang karakter sa action seryeng Incognito. Ano kaya ang susunod niyang project? Sinong makakalimot sa mga karakter ni Archie Aguero, Pablo Caballero at Donato Escalera? Aba, lahat yan ginampanan ng in-demand character actor na si Elijah Canlas. Taong 2014 nang una siyang sumabak sa pag-arte sa pelikula. Bumida sa Cinemalaya movie na Sundalong Kanin. Pero sa pelikulang Kalel 15 siya nanalo ng International Best Actor Awards. That was my first lead role also, and I got to work with Jacqueline Jose and Eddie Garcia, who are the idols and the acting idols, and I'm so blessed that I got to work with them. Maliban sa acting, may isa pa siyang gustong gawin at pasukin, ang mundo ng musika. 2024, I didn't get to make a single song. Ngayon, I feel like I'm a whole different person, and I feel like iba na yung music na magagawa ko, iba na yung mga lyrics na masusulat ko. When I write music, I feel like it's the best way to express myself, my truth, and without fear. At payo niya sa mga gustong sumunod sa kanyang landas na tinatahak. If you really love this craft, if you really want to find success in it, then you gotta put everything that you have into it. Abangan ang buong kwento ni Elijah Canlas sa Tao Po ngayong linggo 6:30 ng gabi sa A to Z, Kapamilya Channel app, Kapamilya Online Live. Susunod, health at medical advocates hiniling sa Senado na panagutin si Senador Ronald Bato de la Rosa sa pagkutya sa isang mambabatas na isa ring stroke survivor. At runners at anime fans, sumabak sa karera suot ang kanilang Pokemon-inspired attires. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Sa gitna ng trapiko ng hablot ng bag mula sa kotse ang isang menor de edad sa Maynila noong Martes, February 4. Kalaboso naman ang kasabwat ng menor de edad. Nagpapatrol, Jesse Cruzat. Sa gitna ng mabigat na daloy ng trapiko sa kahabaan ng southbound lane sa Rojas Boulevard sa Maynila hapon nitong Martes, makikita sa kuha ng dashcam ng isang motorista ang paglapit ng isang lalaki sa pulang kotse. Maya-maya pa, biglang hinablot ng lalaki ang isang bag mula sa loob ng kotse sabay karipas ng takbo. Hindi na nakita pa ang mga sumunod na pangyayari hanggang sa nahuli rin ng mga pulis ang lalaki na napag-alamang isang menor de edad. Na-recover rin ang nakuhang bag at naibalik sa may-ari. Since malapit sa sa stoplight, medyo tumigil medyo hindi masyadong mabilis yung takbo ng sasakyan. And it so happened din na yung pintana ng kotse medyo bukas. Kaya yun ang na-timingan na yan po yung nakitang pagkakataon ng ating dalawang suspect para makuha nila yung bag sa loob ng kotse. Itong snatcher na ito, na-upload yung bag ko at sa mabilis na aksyon ng mga kapulisan na malapit doon ay wala pang 2 minuto naka-response kagad sila. Dagdag ng Malate Police Station, karamihan sa mga gumagawa ng ganitong modus, aral na ang galawan ng mga motorista. Kaya babala nila. Yung isa parang nilalansi niya yung kabila, yung driver side, hindi yung isa na kasama niya, kasabwat. Yan po yung humablot ng bag. Kunwari nanlilimos sila, nanlilinis ng mga bintana natin. So nalansin niya yung nalingat yung atensyon ng driver. So diyan nakuha po ng kasabwat niya yung bag. Sa follow-up operation, nahuli rin sa di kalayuan sa pinangyarihan ng insidente ang kasabwat ng menor de edad. Nakuha rin sa kanya ang isang improvised na baril. Aminado siyang kasama siya ng menor de edad nang gawin ang panghablot. Nagsisiyang ko rin po ito yung ginawa namin. Kung mapibigyan po kami ng pagkakataon na mapag-ingi pa po ng pasensya. Ayon sa pulisya, nagpasya ang biktima na wag nang magsampa ng kaso laban sa suspect. Pero mananatili siyang nakakulong sa Malate Police Station para sa kasong illegal possession of firearms in relation to Omnibus Election Code. Habang nasa pangalaga ng Manila Department of Social Welfare ang menor de edad na suspect. Jesse Cruzat, ABS-CBN News. Tinuligsa ng mga lider ng Kamara ang mga reklamong nakatakdang isampa laban kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at 2 pang kongresista kaugnay ng umano'y insertions o pagsisingit sa 2025 national budget. Ayon kay House Deputy Majority Paulo Ortega, walang basehan ang reklamo at isa lamang itong fantasy at fiction. Layunin lang umano nitong ilihis ang atensyon ng publiko mula sa tunay na issue, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon naman kay Assistant Majority Leader Jay Kong-hoon, malinaw na diversionary tactic lamang ang paghahain ng reklamo. Hinimok din ni Ortega ang Senado na manatiling independent at huwag hayaang maimpluwensyahan ang paglilitis sa impeachment. Nakatakdang ihain ang reklamo ng grupong Citizens Crime Watch at ng ilang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quezon City Prosecutor's Office sa Lunes. Humingi ng tawad si Senador Ronald Bato de la Rosa dahil sa kanyang mga tirada, pangungutya at bantang pananapak kay Akbayan Party List Representative at stroke survivor Percy Sendanya. Ito ay matapos siyang ulanin ng batiko sa social media. Git naman ng health advocates, dapat panagutin ang senador. Nagpapatrol, Paige Javier.
Humingi ngayon ng tawad si Senador Ronald De La Rosa matapos niyang kutyain si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Sa post ng senador sa kanyang Facebook, sinabi niya na naging mabigat ang mga nakarang araw lalo na sa mga taga Mindanao at ibang Cebuano. Maraming nagalit kaya hindi niya maiwasang makisimpatya at nakapagbitiw ng hindi maganda at nakapanakit sa damdamin ng iba. Humingi si De La Rosa ng dispensa kay Sendanya at hiniling ang magandang kalusugan nito. Ginawa ito ni De La Rosa matapos siyang ulanin ng batikos sa social media at ilang personalidad. Nagugat ang issue ng bantaan niyang sasapakin ng kongresista para pantayin ang anyayang yuwi sa mukha nito. Naunang soplahin ni Sendanya ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na mas masakit pa ang breakup kaysa sa impeachment. Pero paliwanag ni Sendanya, tabingi ang mukha niya dahil siya ay isang stroke survivor at nakiisa sa ibang dumanas din sa ganitong pagsubok. Kabilang sa mga bumatikos kay De La Rosa, si dating Senador at Justice Secretary Laila De Lima. Sinabi niyang hindi katanggap-tanggap at tahasang pambabastos ito sa isang taong dumaan sa hamon sa kanyang kalusugan. Dagdag niya, ipinapakita ng ganitong asal kung bakit kailangang piliing mabuti ang mga namumuno sa bayan. Hinimok naman ng ilang health at medical advocates ang Senado na panagutin si De La Rosa. Ayon sa grupo, dapat ipaglaban at hindi ikutya ang dignidad ng mga Pilipino, lalo na mga may kapansanan. Dapat anila nagsaliksik muna si De La Rosa bago niya kutyain si Sendanya. Para kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, walang puwang ang ganitong klase ng pababastos sa politika at malinaw na isang uri ng pagmamalupit. Tinanggap naman ni Sendanya ang paghingi ng tawad ng senador. Sinabi ni Sendanya na sana gawin din ito ni De La Rosa sa lahat ng stroke survivor na nasaktan ng kanyang pahayag. Hindi daw siya balat sibuyas, pero iba na ang usapan kapag ginamit ng isang politiko ang boses sa pagbabanta at diskriminasyon. Dagdag ng mambabatas, naway magsilbi itong aral na ang tunay na lider ay hindi lamang may kapangyarihan, kundi may malasakit. Paige Javier, ABS-CBN News. Nagsama-sama ang mga runner at Pokemon fans sa kauna-unahang Pokemon Run sa isang mall sa Pasay City linggo ng umaga. Suot ang kanilang Pokemon-inspired merch gaya ng t-shirts. Tinakbo ng mga kalahok sa fun run ang apat na mga kategorya, ang 1 kilometer, 3K, 5K at 10K. Tumanggap naman ng Pokemon-themed finishers medal ang mga nagsipagtapos sa fun run. Game na game ding nakipagpicture ang mga sumali sa fun run sa sikat na Pokemon character na si Pikachu. Dahil sa tagumpay ng event at sa dami ng mga lumahok, pinaplano na ng mga organizer ang mas malaking pagtitipon para sa susunod na taon. Lolo patay ng suwagin at araruhin ng kalabaw sa Camotes Island, Cebu. Andy Eigenman nagpasaring tungkol sa mga taong nagpapanggap umanong biktima sa kasalanang nagawa sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Arestado ang isang lalaki dahil sa pag-aamok sa palengke ng General Santos City nitong Sabado ng gabi. Armado ng 2 itak ang suspect na kinilalang si alias Wee Wen. Ayon sa mga pulis, 3 araw nang hindi kumakain ang suspect kaya posibleng nawala siya sa tamang pag-iisip. 2 oras na nakipagnegosasyon ang mga otoridad sa kanya. Nang makakuha ng tiyempo ang mga pulis, nakuha ang hawak niyang itak. Wala namang nasaktan sa insidente. Maharap sa reklamong alarm and scandal at illegal possession of deadly weapons ang suspect. Nasawi ang 80 taong gulang na lalaki matapos suwagin at araruhin ng kalabaw sa bayan ng Pilar, Camotes Island, Cebu noong Biyernes. Ayon sa pulisya, kumukuha ng umano ng kahoy sa kabundukan ang biktima nang makasalubong ang kalabaw. Nakatali umano ang hayop sa puno pero nakakawala ng mapigtas ang lubid. Dito na umatake ang hayop hanggang tuluyang mapatay ang biktima. Wala ring nakasaklolo sa lolo dahil malayo sa highway ang pinangyarihan ng insidente. Nabutan na siyang bangkay ng kanyang asawa at mga otoridad. Sasagutin ng may-ari ng kalabaw ang lahat ng gastusin sa pumanaw na biktima. Hinimok ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang administrasyon na magsagawa ng mas maraming joint drills sa West Philippine Sea para maitaboy ang mga barko ng China sa dagat na sakop ng Pilipinas. Nagpaalala naman ang ilang eksperto sa kahalagahan ng pagkilala ng mga Pilipino sa jurisdiction ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nagpapatrol, Job Manahan. Mas maraming joint maritime drill sa West Philippine Sea ang panawagan ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y para tuluyan ng maitaboy ang mga barko ng China na walang habas na nanghihimasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Di lamang ito pagpapatupad sa arbitral ruling pabor sa Pilipinas at United Nations Convention on the Law of the Sea. Makatwirang tugon din anya ito sa sitwasyon kung saan inamin mismo ng Pangulo na hindi mapapantayan ng Pilipinas ang laki at dami ng mga barko ng China. Tuwing dumadaan dyan yung warships ng US, France, UK, Japan, they are telling China, hindi sa inyo ito. These are the waters composing the exclusive economic zone of the Philippines under the arbitral award. In the EEZ, we have this freedom of navigation and overflight. We can conduct naval drills. Sang-ayon dito ang isang security analyst. Napapanahon niya ang mga joint maritime exercises sa West Philippine Sea at pagbuo ng alyansa sa ibang bansa. Malaking bagay din anya na pinagtibay muli ng Estados Unidos ang commitment nitong ipatupad ang Mutual Defense Treaty o MDT sa ilalim ng administrasyon ni US President Donald Trump. Ginagarantiya ng MDT ang pagsaklolo ng Pilipinas at US sa isa't isa sakaling salakayin ang alinman sa dalawang bansa.
kinakailangan talaga natin ng suporta galing sa mga kaibigan natin. In favor ito para sa Pilipinas, no, itong defense partnerships and joint maritime patrol and joint air power, no, for the reasons na pinapalakas pa natin yung military modernization natin. Sa kabila ng mga limitasyon, iginiit naman ng Armed Forces of the Philippines ang mandato nitong dedepensahan at poprotektahan nito ang soberanya, karapatan at teritoryo ng bansa batay sa international law. Nanindigan din ang National Maritime Council na hindi ito titigil sa pagpapatupad sa 2016 arbitral ruling at UNCLOS. At habang isinusulong ang mapayapang resolusyon sa mga alitan, hindi pa titinag ang Pilipinas na protektahan ang soberanya ng bansa sa anumang banta. Nagpaalala naman ang isang eksperto sa mga Pilipino na dapat kilalanin ang West Philippine Sea. Kamakailan, nagsalita si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na gawa-gawa lang ito. Ang South China Sea ay pangalan na binigay ng mga cartographer, mga nagmamapa po yan. Hindi po noon ibig sabihin na pag-aari ng kahit nino man ang South China Sea. Para nga malinaw na mayroong parte ng South China Sea na pag-aari ng Pilipinas dahil ito po ay exclusive economic zone at continental shelf ng Pilipinas ayon sa international law. Doon po napagpasyahan na sige, tawagin nating West Philippine Sea para maging malinaw, no, na una yung area na yon ay para sa Pilipinas at pangalawa para mahiwalay sa doon nga sa mas malaking area ng South China Sea. Mahalaga rin anyang hindi tumigil ang Philippine Coast Guard at iba pang barko ng Pilipinas sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea at ipaalam sa China na hindi kinikilala ng Pilipinas ang pag-angkin nito sa dagat na sakop ng bansa. Job Manahan, ABS-CBN News. Ginulat ng BTS member na si J-Hope ang kanyang Pinoy fans matapos itong i-follow sa TikTok ang Pinoy content creator at dancer na si Niana Guerrero. Talagang pinagpala si Niana dahil kabilang siya sa 7 lamang na accounts na pina-follow sa social media platform ng BTS member. Napuno ng congratulatory comments ang TikTok ni Niana mula sa mga BTS fans. Una nang finollow si Niana ng BTS member din na si Jungkook noong August 2023. Sa kasalukuyan, may 44.8 million followers si Niana sa TikTok. Nakatakda namang magtungo sa Pinas si J-Hope para sa Manila leg ng kanyang Hope on Stage tour sa Abril. Kim Chiu, Angelica Panganiban at Bella Padilla nag-advance Valentine's Day para ipagdiwang ang pagkakaibigan sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Hindi maikakailang na sa panahon tayo ngayon ng Artificial Intelligence o AI era at may mga nangangamba kung papalitan ba nito ang mga empleyado. Pero ayon sa isang online employment website, mag-i-evolve lamang ang mga trabaho. Hindi rin dapat katakutan ng AI dahil lumilikha pa nga ito ng mga bagong trabaho. Pag-usapan natin yan dito sa Hanap Buhay. Sa Marso pag-graduate si Jeremiah pero naghahanap na siya ng trabaho. Umaasa siyang maitaas ang tsansang matanggap dahil bukod sa pagiging working student, nakakuha na rin siya ng TESDA certificates sa accounting. Medyo pressure as a fresh grad. Pero yun nga po, na as a working student po, parang ready na rin po talaga mag-work as full-time. Ayon sa JobStreet by Seek, tama ang ginawa ni Jeremiah. Importante ang tuloy-tuloy na pagpapalawak sa natutunan dahil sa bilis ng pagbabago sa teknolohiya. Kabilang na sa basic skills ngayon, halimbawa, ang kakayanang gumamit ng AI tools. Yung pag-manual tabulate ko ng inventory, matutulungan ako ng AI tools niya. The reporting are things that will still require my skills. But what that means for me is I need to know reporting tools. Halimbawa, Tableau, Power BI. At dahil nagagawa na ng AI ang mga simpleng trabaho, sa tao inaasa ang mga mas komplikadong gawain. Ibig sabihin, tumataas din ang kinakailangang skills mula sa isang empleyado. Customer service roles. Ngayon may mga AI chatbots na ginagamit para sa mga level 1 concern. Password reset. Or nakalimutan ko ano ang username ko. Pero yung mga concern na mas malaki. For example, ang bank account ko may nawawala akong balance. Hindi matutulungan ng AI yon. Kailangan marunong na ako mag-conflict resolution handling. So that's a new skill to be developed. Ang magandang balita, mas high-level jobs o dekalidad ang mga trabahong umuusbong dahil sa AI. In demand ngayon ang AI software developers and engineers, cybersecurity specialists at data scientists na mas mataas ang sweldo. Ang data scientist sa mga tech company halimbawa, 45,000 pesos pataas ang sahod. The capacity to transition into higher level roles, grow your career, is actually much higher now. We do see a growth in the quality of the jobs that are being required. The challenge for us as Filipinos is how can we make sure that we are ready for that? Sa Career Hub ng website o app ng JobStreet by Seek, may mga libreng kurso na pwedeng kunin para mapalawak ang kaalaman sa AI tools. Pwede rin humingi ng tulong kung anong courses ang pwedeng kunin para sa upskilling o pag-level up ng kakayanan o di kaya ay para sa career change. Nakikipagtulungan din ng JobStreet sa TESDA para makabuo ng mga training na swak sa mga bagong pangangailangan ng labor market. Bukod sa technical na aspeto, huwag din kalimutan ang soft skills gaya ng communication skills, collaboration o teamwork at adaptability o kakayanang matuto ng mabilis para makasabay sa bagong pangangailangan ng trabaho. Tandaan, hindi malayo ang tagumpay sa taong masikap at may tamang kaalaman. Alamin ang iyong mga karapatan at oportunidad bilang manggagawa dito sa Hanap Buhay. Dahil halalan season, posibleng mapadaan po kayo
sa ilang COMELEC checkpoint na binabantayan ng mga pulis. Sa patrol ng Pilipino, alamin natin mula mismo sa pulisya ang dapat asahan at gawin kapag nagawi sa mga checkpoint na ito. Nagpapatrol, Liza Aquino. Pwedeng abala o kaya pangamba ang epekto sa ilang motorista ng ipinatutupad ngayong PNP COMELEC checkpoint sa mga kalsada sa buong bansa. Nagsimula ito nang umiral ng election period nitong Enero 12 at COMELEC gun ban na tatagal naman hanggang Hunyo 11. Pero sabi ng pulisya, hindi naman dapat ikabalisa ang magawi sa checkpoint. Just like any other checkpoint, anti-criminality. However, for this, malapit na kasi ang election. So, marami tayong mga inaantabayan na sa election, lalo na yung pagdadala ng baril. Ano bang dapat mong makita at anong dapat mong gawin tuwing madadatnan ang ganitong checkpoint? May guidelines dyan ang PNP. Una, dapat nakapwesto ang checkpoint sa maliwanag o well-lit na lugar. Kitang-kita dapat ang signage o karatula ng PNP COMELEC checkpoint na nakasulat pa ang hotline ng PNP at pangalan ng mga key personnel ng stasyon at election officer. Dapat marked vehicle din ang dala ng PNP. May team leader, may isang spotter o profiler, 2 verifier o taga-verifika ng dokumento, may search o arresting personnel at tig-2 security sa unahan at dulo ng checkpoint. Kailangan ay nakasuot din ng proper uniform ang mga PNP personnel na tatao sa mga checkpoint. Dapat nakasuot din sila ng vest at nakikita rin dapat ang mga baril o rifle lalo na kung sila ay nakapwesto sa unahan o sa likuran ng checkpoint. Papaano kung hinarang ka sa checkpoint? Bagalan ng sasakyan, ibaba ang bintana, buksan ang ilaw sa loob at ihanda ang driver's license at ORCR sakaling hingin ito. May sinusunod na panuntunan ng pulis sa inspection. Plain view lang tayo. Kung ano lang yung nakikita ng mga pulis natin sa checkpoint, yun lang ang pwede natin. Hindi tayo pwede magpababa, hindi tayo pwede magbukas ng pinto, glove compartment saka sa likod. So, pinagbabawal po yan. Ganito rin ang sistema para sa mga motorcycle rider. Kailangan nyo lang ipakita ang inyong mga dokumento gaya ng driver's license at ORCR bago palusutin ng mga otoridad. Ang isa pang pakinabang ng checkpoint, Public service po tayo. All around tayo. Kung kinakailangan ng assistance, masiraan, may nawawala, may reklamo, kahit po sa mga oras na kailangan ng imbestiga, vehicular accident, ang ating pong PNP po ay laging handang tumulong. O diba, napakadali lang dumaan sa mga police checkpoints mga kapamilya. Kailangan nyo lang po tandaan lahat mga nakasulat dito at manatiling alerto. Ingat sa biyahe, mula dito sa Cavite, Liza Aquino, ABS-CBN News. Mainit pa rin pinag-uusapan sa social media ang hamon sa relasyon ni Andy Eigenman at partner na si Philmar Alipayo. Sa pinakabagong post ni Andy sa kanyang Instagram story kanina, na kanya ring binura. Sinabi niya na they play victims in crime they committed, na ayon sa netizens ay tila tugon sa mga naging pahayag ni Philmar nitong Sabado. Matatanda ang sunod-sunod ang mga makahulugang post sa IG ng magpartner. Nilinaw ni Andy, hindi niya inaakusahan ng panloloko ang kanyang asawa, kundi para bigyang linaw ang pagtataksil ng isang taong pinagkakatiwalaan niya. Sinabi ni Andy na paulit-ulit na hindi nirerespeto ng isang babae ang kanyang relasyon, lalo na nang magkaroon sila ng matching tattoo ni Alipayo. Naispata ng fans ang larawan ng magkaparehong tattoo ni Alipayo at kanyang dayuhang kaibigan na may 224 na disenyo. Sa post naman ni Alipayo, sinabi niya na kung anuman ang mga nababasa, yun ay totoo. Wala na umanong taguan dahil mahirap. Kilala naman kung ano ang kanyang pagkatao. Hindi na anya kailangan itong pahabain pa. Maagang nagdiwang ng Valentine's Day ang ilang kapamilya stars kasama ang malalapit na kaibigan. Magpapakinig naman sa Araw ng Mga Puso ang bandang Ben and Ben. Yan at iba pang balita sa pagpapatrol ni Gainiel Krishnan. Ilang araw bago ang Araw ng Mga Puso, isang Valentine's dinner ang pinagdiwang ng magkakaibigang sina Angelica Panganiban, Kim Chiu at Bella Padilla, o mas kilala sa kanilang friendship name na ang Becky. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Angelica at Kim ang kanilang munting advance salo-salo para sa Araw ng Mga Puso. Kwento ni Angelica, importante sa kanya maparamdam ang pagmamahal sa kaibigan. Sweet din ang message ni Kim para kina Angge at Bella. Pinasalamatan niya sila sa friendship at pagmamahal na nilarawan niyang feels like home. Workday naman para sa bandang Ben and Ben ang Valentine's Day. We have a special performance this Feb 14 on Showtime of our new song, Tomorrow With You. Yes, and the live version of Tomorrow With You from our concert last December, it's coming out on our YouTube channel and on Spotify. Noong nakaraang buwan, nag-propose na din si Paolo sa kanyang girlfriend na si Rachel matapos ng 3 taon. Sweet naman ang renewal of vows sa mga asawang Yen Constantino at Victor Asuncion. Sa kanilang 10th wedding anniversary, pinili nilang muling i-celebrate ang kanilang pagmamahalan. Sa Instagram post, sinabi ni Yeng, hindi fairy tale ang kanilang love story, kung hindi isang totoong relasyon na puno ng debosyon sa isa't isa. Sinabi ni Yeng na muli niyang naalala ang rason ng kanilang pagpapakasal. Gainiel Krishnan, ABS-CBN News. At yan po mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayali. Ako po si Zen Hernandez. Andito kami, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.